56. Isa na yung kapabasa mo. Pati sa hapon. Pati tanong po sa Japanese. Shihen 56の3節。私が恐れるときはあなたにより頼みます。Sa Tagalog. English? Sige. When I am afraid, I will trust in you. So, sabi dito, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Amen. Dahil sa pagtitiwala natin, ito yung mga isa sa susi para labanan natin yung mga takot. Dahil pinapakita lang natin sa kaaway na nilalabanan natin siya at ayaw nating magpatalo sa kanya. Na kahit sa panahon na gulong-gulong hindi mo na alam yung iniisip. O yung, parang nako-confuse ka na. Ay gagawin mo pa rin ay magtitiwala ka pa rin sa Panginoon. Amen. So paano ba tayo magtitiwala? O paano paraan natin matutunang magtiwala sa Panginoon? Amen. Sabi po sa Romans 10:17, sa pakikinig at pakikinig ng salita umusbong ang pananampalataya. So inulit dito yung salitang pakikinig. 2 beses inulit dito. Ang unang pakikinig ay sa tenga. At ang pangalawa naman ay sa puso. So, ibig sabihin nito, kailangan ng lubusan nating unawain ang salita ng Diyos. At kapag naunawaan natin to, kapag naunawaan natin ang salita ng Diyos, at naisa puso at naisa pumuhay natin ito, magkakaroon ito ng kapangyarihan sa ating buhay na. Ito yung magbibigay sa atin ng lakas ng loob para labanan yung takot na nasa atin. Pangalawa po, sa 1 John 4:18. John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Amen. Sabi dito, walang kasamang takot. Ang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Amen. So, ang isang taong mahal ng Diyos ay walang kinatatakutan. Amen. Kahit ano pang gawin niya, kahit ano pang pagsubok meron, hindi yan matatakot. Yes. Dahil kahit kamatayan na hindi na siya matatakot Dahil alam niya sa sarili niya, naligtas na siya. Amen. Parang ang Panginoong Jesus. Hindi siya natakot na maipako sa krus. Nang dahil sa pag-ibig, hindi siya natakot mamatay o ipako sa krus. So kung tayo ay mamumuhay, so kailangan nating mamuhay pa. Dahil kailangan nating mamuhay na may pag-ibig, sa pag-ibig. Amen. Dahil ang umibig sa Diyos ay umibig na din sa kanyang kapwa. Amen. So at lalo naman papatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo. Amen. At kung alam mo na iniibig ka ng Panginoon, wala ka dapat ikatakot. Amen. Amen. Ito po last. Sa Deuteronomy 31 verse 6. Saan? Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He that go with thee, He will not fail thee, nor forsake thee. Puro di yun. Sabi po dito, sa Tagalog po, magpakatatag kayo at lakasan nyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila dahil sasamahan kayo ni Yahweh, na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan pa. Kung kasama natin ang Panginoon o ang presensya ng Diyos sa buhay natin, wala tayong dapat ikatakot. Dahil sabi po sa Romans, kung
kung ako'y isa sa'yo, sinong laban sa'yo? Nangako siya na kasama natin siya. Nangako siya na hindi niya tayo iiwan. Dahil tayo ay kanyang mga anak. At walang tunay na anak ng Diyos ang napabayaan o napahamak. Ang Panginoon ay hindi tulad ng tao. Ang tao ay iiwan ka niyan. Na yung kala mo kasama mo habang buhay. Kahit asawa mo, iiwan ka. Kahit anak mo. Iiwan ka ng anak mo. Kahit kaibigan. Iiwan ka ng kaibigan mo. Pero ang Diyos hindi kayo iiwan niya. Laging nandyan ang Panginoon. At hindi siya nagbabago. Siya pa rin ang Diyos noon. At siya pa rin ang Diyos ngayon. So ano po mangyayari pag napaglabanan na natin ang tama? Matututunan natin na lalo pang magmahal at magtiwala sa Panginoon. Amen. Amen. Na kahit sa gulong-gulo ka na kahit hindi mo na alam yung gagawin, eh magtitiwala ka pa rin sa Kanya. Kahit anong pagsubok o problema meron ka. Dahil magkakaroon tayo ng peace of mind at ng joy pag natutunan natin. At isa lang ang kailangan nating matutunan. Yun ay matakot tayo sa Diyos. Sabi po dito sa Matthew 10:28, pakibasa po. Ikaw na siya. Tagalog. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Sa Japanese po. 10の2はまた体を殺しても魂を殺すことのできないものも恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。 Sabi dito, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayanan na pumuksa ng katawan at ng kaluluwa sa impyerno. So, di tayo kailangan matakot sa tao. Amen. Ang kailangan lang natin gawin ay matakot tayo sa Panginoon. Amen. Dahil sabi rin po sa Proverbs 9:10, ang fear of the Lord is the beginning of all wisdom. So, pag natakot tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng karunungan. At yung karunungan na ito, yun yung magtuturo sa atin. O magtuturo sa atin yung sa direksyon na dapat nating puntahan. Amen. Gusto tayong palayain ng Panginoon. Gusto tayong i-deliver niya sa takot. Sabi ko yung takot na takot. Hindi siya nagsasalita. Amen. So, isang malaking tagumpay, amen, sa buhay ni Brother Tonti. Amen. Sa bagay niya, siya yun. Ha? Takot sa tubig, takot sa heights. Takot sa tubig. Hindi naman siya tubig. Kasi batis kami. Ayaw niya maligo sa dagat, takot sa dagat. Oo. No? So, salamat sa Panginoon sapagkat totoo yung mensahe. Lahat tayo may kinatatakutan. Amen. Pero ang totoo, isa lang dapat natin katakutan, sabi niya, kanina, sabi ng Biblia, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Dahil siya lang naman talaga nakakatakot. Amen. Sapagkat kaya niya ikaw buksain, yung katawan, maging ngayong kaluluwa. Amen? So, ngayon din naman, kung ikay may takot sa Panginoon, magsisimula